nga guys, matagal nang bahagi ng ating kultura ang paghahabi dahil with each pattern and color, it tells us stories of our heritage, identity, and artistry. At ngayong araw na ito, this age-old tradition stands at the crossroads of cultural preservation and economic opportunity. Sa pamamagitan ng makabago at culture-driven na disenyo, pwedeng iangat ang traditional Filipino weaving mula sa simpleng sining tungo sa isang sustainable at globally competitive na industriya. Dito, bawat hibla ay hindi lang likha ng sining, kundi simula rin ng kabuhayan at pag-unlad sa mga lokal na komunidad natin. Kaya naman ang ating segment na ito is brought to us by the Women Business Council of the Philippines. And to further discuss this matter, please allow me to introduce the Chief Executive Officer of Bio Manila, My First Love, Miss Ana Lagon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat, Jasmine, for waking them up. Kaya pa ba ng energy? Kaya pa po? Pasensya na kayo, hindi ako sanay sa ganito kalaking crowd, but I'll try my best. Ako po muli si Ana Lagon. Ang aking pong kakayahan ay marunong po akong gumawa ng damit, mag-design at mag-lead ng communities para i-embrace yung ating paghahabi. Alam niyo po ba yung paghahabi? Sino po ang may alam ng weaving? Kailangan dumami pa. Isa po yan sa goal namin sa Bio para mas maraming makaalam ng ating kultura. Ay nagtuturo po kami ng weaving. But before that, nakalimutan ko, meron pala akong slide. Okay. Ang topic ko po ay Materials for Success in the Fashion Retail Business. Hopefully, makarelate po yung mga gustong magnegosyo sa paggawa ng damit at sana po makonsider nyo rin ang materyales na gawang Pilipino. Ito po yung paghahabi. Pero hindi po lahat ng materials ay kailangan tela. Kami po sa Bio, una namin tinitingnan ay yung hindi nahahawakan. Tawag po namin sa kanila yung mga intangible materials. Ibig pong sabihin nun, yun po yung mga values na inuuna naming itanim sa aming kumpanya bago pa ang lahat. So ito po yung purpose na ilang beses nating narinig sa ating mga guests earlier today. Dahil kung wala pong purpose ang ating inaambisyon, it's really hard to continue and aim for what we really like. Yung mga nandito po ngayon, lahat po ba kayo ay may negosyo na? Taas po ang kamay kung sino yung may mga businesses na. Wow, ang dami. Yun pong nag-iisip pa lang magnegosyo. Meron din, halos 1/3 of our audience nag-iisip pa lang magnegosyo. So ito po yung mga importante na natutunan ko sa tagal po na nandito ako sa industriya ng fashion. I've been in the industry for more than 30 years. So yan po yung baon ko na kwento para ihatid sa inyo. Hopefully, you will learn a thing or two para din po may apply ninyo sa negosyo ninyo. Bio as a brand, ang creativity po ay isa sa mga values, intangible materials na iniingatan namin sa company. How creativity and relationships shaped a creative company into a platform fueled by creative practice. Sino po pala yung may alam ng Bio? Baka naman hindi pa natin masyadong alam, ikakwento ko pa more. Ayan, at least kahit papano medyo marami-rami. Kami po yung may store, nandyan kami sa second floor, sa Filipino Village. Siyempre may libreng plugging.
baka pwede niyong bisitahan after. So ito pong suot ko, t-shirt, Empowered Filipina, bio po yan, pati po ang aking palda. So we cater to women. That's why women are very important in the value system that we have. Napakalaking bagay po ang meron sa ating mga kababaihan, kung kaya't yung creativity ay nagiging fuel, no? Yan yung nagpapatakbo sa ating negosyo. Yung galing ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga babae. So ang bio ay nagiging platform. Ito po, ang creativity ng bio ay parating tumitingin outside of the box. Sa loob ng box na yan, buong-buo po dyan ay puro creativity. Sa lahat po ng negosyo, it's applicable, whether small or big business, creativity is at the heart of what we do. Because this is how we strategize, how we plan. Nag-iisip po tayo, kung ikaw ay isang magulang, di ba po, you always think about your family being a mother, a daughter, a sister. Usually, pinag-iisipan mo, pinagpaplanuhan. So that's creativity. Kung may baon kang creativity, eventually, marirealize mo, kakayanin mong magnegosyo. And it has been proven throughout the pandemic, ang dami nating na-discover na new businesses because we had the time to be creative. And thinking out of the box is also a valuable element for us. At ito pong table na to, hindi po ako magmamagic. Ito po ay mga resulta ng thinking out of the box ng bio. Ito pong kulay red. Nanggaling po ito sa mga t-shirt na kulay pula. So yung mga uniforms po ito, dahil isa sa values ng bio ay ingatan ang ating environment para hindi po tayo magkaroon ng napakaraming waste materials. So yung mga uniforms that we supply to companies, we take them back at binabalik po namin into fiber. Itong fiber po na ito, sinasamahan namin ng bagong materials. Ito po ay cotton, Philippine cotton. Pag pinaghalo, magiging ganito at magiging sinulid ulit. Tapos ito na po yung tela. Actually, parang magic nga siya, no? Thank you. Pasensya na. Natutuyo. Hindi po sanay magsalita ng matagal. Pero itong initiative na to, napakalaking bagay po nito. Kaya ko siya dinala. Gusto ko rin ma-explain sa inyo yung importance. Pag po tayo nag-isip ng isang negosyo, sana isama na natin yung ating creative purpose to also be kinder to the environment. Sana we choose better materials. Sana we choose to take care of what we already have. Huwag po tayo magtapon. Kaya pong i-recycle. Ito po galing sa lumang damit. Yung iba po retaso from our production. Pero dahil sa creativity, kaya nating gumawa ng isang bagay. Ito pong mga sinulid na to, it also helps us create a bigger platform. Ito po yung mga communities na nabuo namin sa loob ng almost 10 years. Meron po kaming harvest in Bulacan, harvest in Baguio, harvest in Pasig. Yung harvest po, ang ibig sabihin, heritage and artisanship reimagined as a vehicle for economic growth, sustainability, and technology. Harvest supports
communities. Nagtitrain po kami ng zero-knowledge weavers. Nagtuturo po kami sa loob ng 5 araw, marunong na pong maghabi. At pagkatapos nun, tuloy-tuloy na nilang nagiging kabuhayan. So sila din po ang nagsusupply ng mga kailangan sa community nila. Bumibili din po ang bayo sa kanila, isa kami sa market. Sinisigurado namin na ang gawa nila ay may pupuntahan. So that's how we are doing as a fashion brand. Hindi lang po kami nagbebenta ng damit, nagbubuo din po kami ng kabuhayan para sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na. Salamat po. Itong isang dala ko dito, ito yung bagong-bagong project namin. Ang Armed Forces of the Philippines, di ba po, ang uniforms ng mga sundalo, hindi pwedeng ipamigay, hindi pwedeng i-donate, kasi baka magamit sa hindi maganda. So napakarami nilang problema sa uniform. So ang ginawa nila, lumapit sa amin at nagkaroon kami ng partnership para yung mga retaso na manggagaling sa uniforms nila, iahabi ng mga pamilya ng sundalo. Meron po ba dito na may kapamilyang sundalo? Ayan, makakarating sana sa inyo kasi nasa Mindanao ang unang-unang kampo na tatayuan ng Harvest Hub for the families of the soldiers for their sustainable livelihood. Si Ma'am nakasuot, Director Celia Ilumba, she's wearing military offcuts and hand-woven. So, yan po ang ating nagagamit. Director Celia used to be in the Philippine Textile Research Institute and now with Women Biz. Kasamahan po namin ang Women Biz pag-support for women businesses in the Philippines, women-owned. Isa na lang po, pasensya na, ikakwento ko sa inyo kasi para magbukas yung isip natin kung gaano kadelikado ang climate change. Ito pong recycled board na ito, gawa po ito sa textile scraps. Mga retaso na pinagtabasan sa factory, mga retaso na itatapon pero mas mahirap pag tinapon, kawawa po yung ating kalikasan. So, kaya naming magbuo. Ang kasama po nito ay plastic waste. This is textile and plastic waste, nagiging flooring, nagiging wall. Kaya ko po pinapakita, thank you po. Kaya ko po pinapakita itong mga to. Dito ko lang gustong i-prove how creativity can really create an impact. Napakalaking bagay. So, I challenge everybody to think out of the box. If you cannot be part of Harvest, create your own tribe, create your own community, encourage each one. Very quickly, i-wrap up ko lang how Bayo is supporting mga kwento ng mga kababaihan who has been inspiring. Ganyan po kami sa Bayo. We tell stories. We tell authentic stories and support advocacies of our ambassadors. Pictures that inspire how women live using the clothes that we make. Sinisigurado namin na inspiring women ang nagre-represent sa Bayo. And these are the communities that continue to grow year after year. And that's Bayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Ana, for that very insightful talk for all of us. Maski, hindi pa po tayo tapos, Miss Ana. May tatanong pa po ako sa inyo at magpa-picture pa po tayo. Pero, on the topic po of weaving and our textiles, gusto ko lang po kasing itanong, no, marami po sa ating mga textiles na
Ngayon, dinidiscover po ulit natin, muli po nating ikinaka-proud at ipinagmamayabang ulit. Marami na po ulit nagsusuot nito. Ano pong payo ninyo o kaya mensahe para mas ma-preserve pa natin at ma-promote ng mas maigi ang ating lokal na textiles sa Pilipinas? Sana yung pakiusap ko, no? Tingnan muna natin anong meron sa Pilipinas. Kasi napakarami po ang capabilities ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa creativity. Ang paghahabi, hindi lamang nasa probinsya, nasa Maynila na siya. Napakalaking opportunity po nito. Kung titingnan lang natin, bago tayo tumingin sa iba, sana tingnan muna natin yung gawang lokal. Yun lang naman yung pinapakausap ko sa iba. We should embrace everybody's business. We appreciate everything. We welcome the challenge, even of the global brands. We are happy that everybody's sharing in the space. But sana look at how Filipinos are making. Napakagaling po ng mga Pinoy. So we support everybody. Tingnan muna at tangkilikin ang sariling atin, hindi po ba? Maraming salamat po, Miss Ana Lagon from Bio Manila. Thank you po, Miss Ana. Ay, Miss Ana, wait! Magpipicture pa tayo. Ano ba yan? I'm forgetful na.